Let's go. Game. Welcome back, yo. Welcome back. yung mic ko pala. Welcome back. Yan. Ako po si Yo. Mark Ako po si Will. At ito po ang F-Sai. F-Sai. First namin tong i-check tong book na to kasi nakatatlong episode na kaming record, puro movie, so isang book. So, yes. So every month gagawin namin is probably 3 movies tapos isang book Isang book. sa isang No. buwan. So, every week, every episode, no? So, 4 episode every month, 3 episode movie or show or series. Tapos yung isa book na ganun. Tapos ito po yung book na check namin. Hawakan ko. Parang 30 ano lang siya, 30 pages. Show Maliit na natin. book lang siya, Show mabilis lang siyang basahin. As a Man Thinketh. As a Man Thinketh by James Allen. Bakit nga ba napili natin to? Bakit As a Man Thinketh? Connected sa psychology. Tama. Tsaka, number 1 kasi yung pag-iisip. Nagsisimula kasi yan sa mind. Oo nga. Sa And lahat. this book is all about your mind, your thoughts. Lahat ba yan mabibili sa bookstore? Sa Pinas? Siguro. Meron naman din yata ito sa Pinas, no? Kasi, siguro. Feeling ko hindi naman to ganun kahirap hanapin. Tagal ko na kasing hindi nakauwi. Pinablish siya 2004. Lumang book Tsaka na siya. ma-access naman siya through online din nga pala. May mga online din pala. No? Anong tawag doon? E-book? E-book. Sa e-book. Or kung gusto niyo ng hard copy, pa-photocopy nyo sa sa recto. Ako mas prefer ko yung actual na yung book. Yung ganito. Kaysa sa, ano ba tawag din yung sa'yo? Yung parang maliit na ano? Kindle. Kindle. Ganun. Kasi parang nararamdaman mo yung energy ng mga salita pag hinawakan mo eh. Parang mas okay siya basahin. Ewan ko, sa mata ko lang din siguro. Parang ayoko na rin mababad yung mata ko sa... Tsaka mas na-feel mo ba? Ay, na-feel ko si James Allen. Siya! Hindi ko na-check kung buhay pa siya. Check mo nga yan. Wait lang. Check mo nga yan. Fact-check mo nga yan. Inalam kung buhay pa no? Parang ang dami kong segue Ay, wala na. Wala na nga. Pagkakita ko kaagad 1912. Bali si James Allen, January 24, 1912 siya, date of death. Date of death. Marami pa ba siyang mga book? Alam ko marami pa siyang book nakalagay yata dun sa loob. Hindi chinek. Hindi alam. Alamin pa natin. Pero focus tayo dito sa book. Sige. As a Man Thinketh. Baka humaba masya. 30 minutes, hindi pa tayo nagsisimula. Yan yung tsura niya. Sa likod. Sa likod, nakalagay. Siguro picture lang ko na lang to. Na-edit ko na lang rin. All that you accomplish or fail to accomplish with your life is the direct result of your thoughts. So, yung laman, yung content ng book is all about your mind and your thoughts. Kung
paano i-organize yung thoughts mo. Kasi doon naman nag-uumpisa lahat, di ba? So, umpisaan natin sa thoughts. Eto. Wala siyang table. Eto pala yung content. Parang hindi akin yung libro. Okay. May 26 pages lang siya sa contents. Sa isang libro, meron siyang 10 topics. Papakita natin. Sana makita. Okay, the first one is forward. Parang introduction. Basahin ko. Sige. Maiksi lang siya eh. Maiksi lang. Nakalagay sa forward. This little volume, the result of meditation and experience, is not intended as an exhaustive treatise on the much written upon subject of the power of thought. It is suggestive rather than explanatory, its object being to stimulate men and women to discover and perception of the truth that they themselves are makers of themselves by virtue of the thoughts which they choose and encourage, that the mind is the master weaver both of the inner garment of the character and the outer garment of the circumstance, and that as they may have in ignorance and pain, they may now weave in enlightenment and happiness. Yun ang sabi sa forward. So, Bale, sinasabi niya, parang summary is mapababae ka, lalaki o kung ano man, mm, nasa isip mo lang talaga yung sagot. oo. So, sa akin naman, sa pagkakaintindi ko, sabi kasi, they themselves are makers of themselves. So sinasabi, you are the author of your life. You are the author of your book. Like, Mm. kung ano yung pinapasok mo sa isip mo is, ayun yung pinoproject mo sa reality. Kasi doon naman nag-uumpisa lahat sa isip, sa mind. Pati pag manifest, bali yung book na yan, sinasabi nga rin na kung ano yung pumasok sa isip mo, I mean yung thoughts mo, yun din yung nagiging character mo, nagma-manifest. Mm. Kaya kung peaceful ka, yung galawan mo, peaceful din. Ah, Sa kabilang thought naman na kung nag-iisip ka ng negative o sabihin natin pangit, mm. nagma-manifest din yun sa magiging character mo. Ah, Kasi yun yung naiisip mo eh. mm. Ganon din siguro pag gusto mong may mangyari na hindi mo magawa. So nag-start kang mag-isip ng negative thought. Instead na iba yung ang gagawin mo sana, yung tama, mag-alternate ka ng gagawin mo, Ah, babaguhin mo. ah, Instead na dahil ay gusto kong magkapera ng malaki, so anong gagawin mo dahil hindi mo kaagad magawa yun? Nawawala yung patience tapos mm. Nag-uumpisa kasi talaga yan sa, naghahanap ka ng alternate na mas mabilis. So okay. pwedeng mandadaya ka sa oras sa trabaho siguro or mangungupit ka, Ah, depende sa point of view ng tao. mm. Ganun. Okay. Yun nga, sabi nga rin sa book, nag-uumpisa naman kasi talaga sa mind. Lahat naman kasi, lahat ng ideas, nag-uumpisa sa mind. Lahat ng nakikita mo dito sa reality, sa physical plane, there's two types of plane kasi. One is physical plane, second one is Mm. the mind Oo. plane, kung saan doon nag-umpisa lahat. Lahat Mm. ng nasa physical plane is nag-umpisa sa mind, Oo. sa idea, sa thoughts. So, lahat ng pinoproject mo sa physical plane is nagsisimula sa mind. So, if you want to change yourself, you have to change your mind first. Ano yung chapter 1? Is about thought and character.
Thought and character. About thought and character. Parang yun nga, yung kakasabi ko lang kanina. Ito yun eh. Ito kasi yung naalala ko nung nung pagkabasa mo, may linyang tumatak ka ba dyan? Yun nga, yung sinabi ko lang kanina. Ano ba yan? Ulitin mo. Para, sinabi mo ba yung kaninang naka-record? Hindi. Or Habang before? nagre-record na. Actually, kakasabi ko na. Segway Okay. pala, segway. Yung pagka-segue mo kanina. Okay. Parang banda yata doon. Basahin natin yung first line. Sige. First sentence. Or kung may nakita kang parang pwedeng i-highlight, parang ganun. Ng mabilisang tingin. Pwede, may mga naka-highlight. Parang may challenge. Binigyan ng challenge, no? May mga naka-highlight ako nakalimutan ko lang i-transfer. Nag-i-screenshot pa ako kanina sa phone. So, basahin ko lang yung first line, yung first sentence. Chapter 1, ang topic is thoughts and character. So, ang first sentence is the aphorism, as a man thinketh in his heart, so is he. Not only embraces the whole of the man's being, but is so comprehensive as to reach out to every condition and circumstances of his life. A man is literally what he thinks, his character being the complete sum of all his thoughts. So, ang sabi, yung characteristic mo is naka-base the way how you think. Magbigay tayo ng example. Sige, pre, bigay ka ng example. Sige. Halimbawa sa trabaho, madalas nangyayari to kahit kanino eh. Hindi mo maiwasan, lalo na kung nagtatrabaho ka nagbibigay ka ng service. Yung hindi mo makontrol ang emosyon, yung isip nung kausap mo minsan, kasi meron silang moment bago siya pumunta doon sa restaurant or kung ano mang service yung binibigay, or sa laundry, or sa kung ano man, or nagbibigay ka ng lift sa Uber, yung parang ganyan. Pagpasok nila, biglang binagsak yung pintuan, or biglang ang taas kaagad ng boses. Parang minsan sasagutin mo siya, minsan madadala ka ng emosyon niya eh. So, kung ano yung una mong maisip, minsan yun yung magiging character mo. Hindi, sasagutin ko to, bastos eh. So, minsan, ang ginagawa ko naman sa akin, iniisip ko kung gagawin ko yun, ano bang difference mo? mapapala ko? So, mas magandang maglaylo ka na lang, na bigay mo lang kung ano yung gusto niyang ibigay, tapos sir pa rin, ma'am, ganyan. So, at least, dahil nagkaroon ako ng parang second thought na kung ginawa ko yun, yung una munang thought ko, as a reaction sa unang... Oo. Baka kung ano kung magawa ko sa kanya, or kung ano man, lahat kasi possible na mangyari kung ano yung maisip mo talaga. Sa akin naman, nagkaroon ako ng idea sa sinabi ko. So, sa akin naman, parang yung bibigay mo example na related sa akin, na feel mo, or sa sitwasyon mo rin, depende sa location, or 'di ba? Tama ba? Siguro sa daily basis na rin. Siguro daily basis. Sa daily basis na rin. Kasi sa na rin, customer service na sa work ko. Some customers kasi minsan yun nga, tulad nga nasabi mo na masungit, parang sa the way they talk, or the way they move sa time na yon, naiisip ko minsan, parang iniisip ko na maybe he's or she's going into something, kaya
ganun siya umakto sa ngayon. Parang yun nga tulad ng sabi mo, parang baka may nangyari before pumunta accumulated dito, na ganun. pangyayari na paggising pa lang niya walang kape or something ganun. Ganun. Tapos mamamasahe siya, nawala yung MetroCard niya or ginagamit niya pang or yung phone niya na-decline yung card. Pwedeng sunod-sunod na pangyayari. Iisipin mo rin na hindi yon yung character na pinapakita niya talaga. Kumbaga, yung character na yun is based sa nangyari before that, parang ganon. Oo, parang nadadala niya. Yung character, yung character niya. No? Kasi kung ano nga yung nasa thought niya, naiisip niya at that moment, magmamanifest. Yun yung nagiging character niya. So may una pa lang, may na-meet kang ganun, para mas ma-identify mo kagad na, may mali sa thought niya. Dati kasi, Kaya nag-manifest. So kung ang i-react ko, kung ano yung naisip ko kagad, dapat ka na lang. Ikaw na lang din mag-adjust siguro. Kasi, ikaw mas nakakita ng mas nakikita mo yung view. Parang mas nakikita mo yung seed na lang siguro or yung root kung saan nanggagaling yung ganong characteristic ng isang tao. Ang isa pang kasi, dahil alam na natin 'to ngayon, meron na tayong technology. Pero yung ibang hindi pa nakakabasa nito or yung similar na book na parang ganito, minsan walang idea, nagpapadala lang sa kung ano yung maisip nila, ano yung emotion nila. Ang ire-react pa rin nila kung ano yung lagi nilang madalas i-react. Yun nga, kung ano yung pumasok sa thought nila, yun na yung first thought. So, dahil nagkakaroon tayo ng isa pang alternative, dahil alam na natin to, mas nagiging calm tayo. Parang yun yung susunod na chapter. Hindi ko pa sure, pero baka yun. So, ayun yung sa chapter na to. Thoughts and character. Pero dahil alam na natin yan, nabasa natin somehow, meron na, kumbaga may technology na tayo para mas maayos natin yung mga thoughts natin. Okay. Na madalas magagamit mo naman talaga siya. Mas nga sa Pilipinas, kunyari sasakay ka ng jeep, ma-traffic, mainit, sabay-sabay, ang lakas bumusina ng jeep. Tapos may mag-aaway pa na driver. Tapos kung sasabay ka pa doon, naging part ka na rin ng thought nila. So, ang pinaka-best way is umalis ka o lumipat ka ng sasakyan mo. Kaso ang problema, wala ka rin masakyan. Yun na lang yung... So, parang ang dami, no? Pero, i-segregate mo lang siguro yung... Ihiwalay mo lang yung... Ayun nga. So, sige, tapusin mo yun. Basta may technology ka na kung paano ka magre-react. Yun. Magiging okay ka. May naalala lang ako, same thing sa sinabi mo kasi na nag-trigger yung word na organize. May naalala lang ako sa movie to na napanood ko. Line sabi. Line yung title? Movie, hindi. Yung movie line. linya sa movie. So, ang sabi, organize your thoughts. Same thing how you organize your clothes. Choose your thoughts. Same thing how you choose your clothes. Ang ganda, di ba? Parang i-organize mo yung isip mo, yung thoughts mo na this is positive, this is negative, take out all the negativity. Same thing, parang nag-aayos ka ng gamit ng drawer mo, ng damit mo, ng mga ng gamit mo, like how you organize your things. You should do
same thing on your thoughts. And how you choose your clothes, syempre ako gusto kong maayos yung damit ko, 'di ba? Maganda yung damit ko. Syempre, pwede mo rin siyang i-apply sa mind mo. You can choose your thoughts. Kung may negativity man diyan kasi gawa-gawa mo lang naman yung negativity na yan. Negative thoughts is man's made. Kasi ikaw yung author ng book. What I mean by book is eto. Yung sinusulat mo sa book is kung ano yung ginagawa mo in reality. So, your thoughts, kung gusto mo ng maganda yung ginagawa mo, you should start with your thoughts. Piliin mo lang kung ano yung ipapasok mo sa isip mo. Kung negativity, take that. Oo. Mm. Naisip ko nga rin pala, hindi ko alam kung anong chapter sa book. Siguro pag naka-next chapter na Okay. So, ayun yung sa chapter 1, thoughts and characters, no? Pag may negative thoughts ka rin kasi, siguro, I mean, part pa rin kasi ng buhay yun eh. Talagang may positive, may negative. Na yung negative, Sige. Sige. Hindi, tapusin mo na muna yan. yung negative, minsan yun din yung tutulong sa'yo para maunawaan mo yung bago ka makarating dun sa gusto mong puntahan. mm, Kasi, nandun yun sa mga susunod na chapter. mm, Pero, yun. Ano bang next? Sabi ka na. next chapter. Next chapter. So, ayun yung sa thoughts and character. Oo. Okay. Ang next chapter is, gusto mo ikaw magbasa sa next chapter? Ako yung Sige, sa kanina. sige. Salitan tayo ng chapters. Effect of thought on circumstances. Yun nga. Ito na nga yung parang gusto kong sabihin. Okay. So, ayan yung next chapter. Ulitin mo para sa video. Effects of thought on circumstances. Ayun. Effects of thought on circumstances. of thoughts on circumstances. Magbasa ng linya yung first or kung anong linyang naka-highlight. Man's mind may be likened to a garden, which may be intelligently cultivated or allowed to run wild, but whether cultivated or neglected, it must and will bring forth. If no useful seeds are put into it, then an abundance of useless weed seeds will fall therein and will continue to produce their kind. As a progressive and evolving being, man is where he is that he may learn, that he may grow. And as he learns the spiritual lesson which any circumstance contains for him. Yung sinasabi dito is yung pwedeng yun nga, yung syempre hindi naman laging kung minsan kailangan mo rin ng experience dun sa thought na yun, good man or bad, kasi may pinanggagalingan yung gagawin mong susunod. I mean, may learning lesson kasi yung mga negative thoughts mo rin na kung paano ka mag-react dun sa situation. May pangit na nangyari sa'yo sa, kunwari, parang obstacle. True dun sa mga thoughts mo na hindi kaaya-aya. May learning lesson din. So, the next time, as you grow din dahil dun sa mga experiences You learn na yun, from your mistakes, from experience. Lagay natin example yung binigay mong example na about sa puno. 'Di ba pag bata pa lang yung seedling, syempre pwede siyang maano sa too much water, too much or too much sunlight, pwedeng ganun, hindi siya mabubuhay or something, or magso-survive pa rin siya pero unti-unti siyang nakaka-recover hanggang sa mabuhay ulit. Hanggang sa maging mas malaking puno na siya, mas maano niya yung pag-survive niya, mas matibay na siya. Matibay yung foundation niya. Yung foundation pala. That's the right word.
Oh, medyo mahaba tong second chapter, Oh, so third chapter na tayo. no? 9 chapters ba? 10. 10. 10 chapters. Mm. So, ayun yung second. Ano ba Ang yung maha chapter 3? Ang chapter 3, sabi, Actually, yung chapter 2 parang yun yung nag-aano ng buong book niya eh. Parang nag further details niya na lang dun sa mga susunod na chapter. Oo. Yung mga cause and effect nung parang Pero yun yung chapter 2 yung pinaka parang nagsasabi ng buong book eh. Actually. Parang yun na yung ewan ko lang, hindi ako sure pero parang yun na siguro yung parang buong podcast natin. Madadagdagan lang ng sa details. pwede naman natin balikan yan. So, chapter 3 Chapter 3. tayo. Ano muna natin yung buong book. Ano? Parang i-summarize natin yung every chapter ng buong book and then Sige, the sige. idea of the whole book. Ganun na lang. Okay. Chapter 3. Ewan ko ba't nakatagilid ako ng ganun. Effects of thought on health and the body. Basahin ko yung unang sentence. The body is the servant of the mind. It obeys the operation of the mind, whether they deliberately chosen or automatically expressed. At the biting of unlawful thoughts, the body skin rapidly into disease and decay. At the command of the glad and beautiful thoughts, it become cloaked with youthfulness and beauty. So, ang sabi, naapektuhan yung katawan mo. Kumbaga, kung sabihin natin, stress ka, puro stress, problems, puro negativity, pumapasok sa isip mo, your body ages fast, sabi. So, naapektuhan din yung katawan mo. Kumbaga, yung mind mo ay yung engine. Yung power source. Tapos yung parang ganun. Kung puro stress and negativity, then naapektuhan din yung body. Kumbaga, sabi, nagkakaroon ng body skin rapidly into disease and decay. So, kung anong pumapasok sa isip mo na hindi healthy, which is negativity, na your body affected too. Ganon, sabi. Basa pa tayo ng isang linya. Mostly, ayun lang pala eh. Isang page lang sa chapter 3. Mas makokontrol mo yung reaction ng katawan mo through sa isip mo rin. Yun din yung gusto niyang sabihin. Baga parang sinasabi niya rin na ihiwalay mo yung isip mo sa nararamdaman ng katawan mo din. Kasi magkaiba yun. So, pag sinunod mo lang kung ano yung gusto ng katawan mo, parang yun lang din yung sinasabi ng thought mo. Pero may sinabi din kasi siya na kung ano yung thought mo, yun din yung character mo. Pero kung susundin mo yung katawan mo, yung anong ma-feel Gusto mo. ng katawan mo. Oo. Kunwari, gusto ng katawan mo, nararamdaman mo, nauuhaw ka. Oo. Siyempre, unang iisipin mo. Pero ang ininom mo, beer. Hindi halatang manginginom eh. May hangover pa eh, no? Beer talaga eh, no? Pero ang sinunod mo, imbes na tubig, di ba? Beer. Maganda po ang example yun. Parang hindi yata. Yun. Basta ang gusto niyang sabihin, ihiwalay mo yung body tsaka yung thought mo. Sa chapter na to. Okay. Next chapter tayo. Sige. Thought and purpose. Ano yung next chapter? Ulitin natin para sa video. Thought and purpose. Until thought is linked with purpose, there is no intelligent accomplishment. Yun, parang magandang example yung binigay ko.
na nauhaw ka. Ah. Instead na tubig ang inumin mo, birang ininom mo. Wait, basahin mo maayos yung yung linya. Until thought is linked with purpose, there is no intelligent accomplishment. An- With the majority, the bark of thought is allowed to drift upon the ocean life. Aimlessness is a vice, and such drifting must not continue for him who would steer clear of catastrophe and destruction. Yun, sinasabi niya na thought with a purpose, ganun na basically kung meron kang goal, parang gusto i-ano mo yung thought mo, i-program mo na kung ano yung mga dapat mong gagawin. Example yung instead na dapat may tatapusin ako, hindi ko magawa-gawa kasi may mag-invite sa'yo na may distractions, no? oo. Maraming distraction. Tapos dapat parang 30 minutes, 1 hour hanggang sa dapat para siyempre time management ka rin. Pero minsan nadadala ka na rin ng alcohol. Kumbaga sabi nila napasarap daw. Parang gaganda ng example natin, ha? Puro parang hindi parang galing inuman no? Yun nga, tapos kung hindi mo talaga makontrol, so naapektuhan talaga yung pag-iisip mo. Mas pina-priority mo yung dahil ang sarap ng feeling, unahin ko 'to. Oo. Or hindi, bibigyan mo pa ng chance na, ay sige, another 15 minutes tapos uwi na ako. Hanggang sa pag-uwi mo, hindi mo na magawa kasi hindi ka na makapag-isip ng straight din. Oo. So, parang ganito. Eto, may magandang linya. Yung ina-explain mo ngayon lang. Eto yung linya sabi. Those who are not prepared for the apprehension of a great purpose should fix the thoughts upon the faultless performance of their duty. No matter how insignificant their task may appear, only in this way can the thought be gathered and focus and resolution and the energy be developed, which being done, there is nothing which may not be accomplished. So, dapat, kung may gusto kang gawin, aalamin mo yung purpose, no? Alamin mo yung purpose, kung good purpose ba para sa'yo or bad. Syempre, kung good, you put all the time and effort and energy doon. And if it's bad purpose naman yung ginagawa mo, walang magandang mangyayari syempre sa'yo in the future. Ganon ang gustong sabihin dito. Parang ang sinasabi niya actually is kung may goal ka tapos hindi mo inayos yung thought process mo, hindi ka talaga makakapunta dun sa goal mo. So, parang i-priority mo talaga yung kung ano ba talaga yung first. Huwag ka nang sa segue. Kasi ikaw rin mamomroblema, 'di ba? Ano bang next chapter? Ang next chapter natin, the thought factor in achievement. Ay, parang yun yung huli kong sinabi, no? The thought Parang factor sunod-sunod lang, no? in Magkakalink. magkakalink lang talaga siya. magkakalink lang naman siya. Medyo mahaba yung first Basahin. Patingin. The thought factor in achievement. Yun nga.
Basahin. Hanap tayo ng parang sinasabi niyang problema. It has been usual for men to think and to say, many men are slaves because one is an oppressor. Let us hate the oppressor. Now, however, there is amongst an increasing few a tendency to reverse this judgment and to say, one man is an oppressor because many are slaves. Let us despise the slaves. Naguluhan ako. Alam mo naiintindihan. biglang comment na nagulan ako. Ito mas maganda tong sinabi niya. A strong man cannot help a weaker unless that weaker is willing to be helped. Through thought process pa rin. Kasi kahit may tinutulungan mo siya na kung paano niya gagawin yung parang step by step, ito muna yung parang first priority. Kung hindi niya rin naman kaya tulungan yung sarili niya, So, hindi niya rin magagawa. Through thought process pa rin. thought process pa rin. Same idea. Kumbaga, Pero, kumbaga gusto mo akong tulungan, pero yung mindset ko, parang wala kang mindset na sige gagawin ko to kasi parang yun lang yung only way. Wala nang, dapat hindi na ako mag-segue. Hindi na ako inom ng dadaan dun sa ganyan. Hindi ka na dadaan sa Makikishot ako, ganyan. Mapapatagay na naman ako. Ito, maganda rin tong sinabi niya sa first paragraph nung as he thinks, so he is. As he continues to think, so he remains. Diba? Oo. Kumbaga, anong tamang term? Nakalimutan ko yung term kasi sa English. Consistency. Kasi kung lagi mong ginagawa yung priority mo dun sa first na yung dapat mong, yung ginagawa mo talaga dapat para ma-achieve. Kung laging may segue, parang ang napapractice mo dun sa thought process mo, yung segue na hindi mo dapat ginagawa. Oo. Yung parang nagiging Okay. diba? Nakukuha ko lang gusto mong sabihin. Yun yung gusto niya sabihin dun sa chapter na Sa chapter na to. May linya lang akong babasahin. Sige. Sabi, there can be no progress, no achievement without sacrifice. And a man's worldly success will be in the measure that he sacrificed his confused animal thoughts and fix his mind on the development of his plant. So, ayun nga, ang sa chapter na to, ang sabi, for you to have, para makuha mo yung achievement na gusto mo, you have to sacrifice something. Kunwari, yun nga, yung tulad nga ng sinasabi mo, may gusto akong gawin, may gusto akong tapusin, ganyan. Lagi mo lang gawin. Oo. Tapos may nag-aaya ng inuman. Ganyan. Syempre, you have to sacrifice that time na hindi muna ako sasama sa nila iinom. I have to do this for you to fulfill that achievement. Isa pang example, wag naman inom. Yung sa cellphone, mas grabing distraction yan sa buhay. Lalo na social ngayon. media, games, online games sa phone. Instagram siguro, kakatingin ng, lalo na ngayon. Ang sexy naman diba? ito. Kasi mostly Hindi mo ng tao nakaglue na yung phone sa kamay nila eh. As much as possible nga, ilayo mo yung phone sa'yo eh. Kung kailangan lang talaga, gamitin mo kung kailangan lang talaga. Ano ba yung app sa phone? Screen? Ano yun? Screen time? Screen time yung sa iPhone? Yung screen. Di ba may screen time? Nakikita din kung anong app ka masyadong nag-ano sa calls, tsaka kung ilang, sa games. Kung ilang oras, no? Ganun. Recently, nag-take time off din ako sa social media eh.
Mm. Tsaka ang phone talaga kasi lumang book na 'to, eh, siyempre hindi siya magbabanggit ng Ng ano, technology, about oo. sa phone kasi Oo. wala pa yatang phone 19 ano namatay siya pala 'to, 1912, oo. 1914. Sinabi ko na-publish yung book So 2003 kung kanina. magkakaroon sila ng updated version niyan, siyempre mag-i-include na 'yan ng Hmm. phone as a distraction dun sa thought process. Oo, pero same pa rin ng ano, ng gustong sabihin Oo. nung author Nagbigay lang ng much more example. na Bali parang ang nangyari mas ngayon related sa generation na 'to. so bali ngayon parang tayo nagsabi nung updated na version. In-update yung libro bigla, eh. Oo, oo. Biglang Kasi number in-update. one na distraction 'yan lalo na kung may gusto kang gawin. Nakakaapekto pa ng thought process kasi psychological yung sa social media, yung up swipe ka lang ng swipe pataas, yung Mm, gano'n. mm. So yun, Oo, hindi mo nga napapansin, eh, 1 hour na pala tapos, "Ay puro sandali na lang, may scroll. isa pa, isa pa, isa pa." Gano'n hanggang sa mamaya 2 hours na, gano'n. Oo, parang panonood rin sa Netflix, 'di ba? Isang episode pa, 'di Mm. ba? So, Pero depende kung may goal ka naman na kung bakit mo papanoorin yun kasi pero I mean depende if sa depende pa rin sa purpose. Ayun nga yung oo, mag sabi sa chapter na 'to, depende pa rin sa purpose mo. yung mga previous na chapter, yun pala dapat yung example natin. Oo 'Di ba, pala, 'di ba? oo, gano'n. Oh, I mean, at least may natututunan tayo sa process, 'di ba? Gano'n, Hmm, eto naman yung purpose ng pod, 'di ba? mm. Ano ba yung sunod na chapter? Ano ba yung sunod na chapter natin? Mukhang malapit na. Ay, last na 'to. Last na 'tong chapter. Hindi, meron pa sa 23, page 23. Yung Hindi Serenity, ito yung sunod Visions na. and Ideals. Visions and Ideals. So, Visions and Ideals, basahin ko na lang Parang yung maganda yung chapter 'yan. eto basahin ko 'tong unang sentence na lang, kung paano i-intro yung Oh, sige, chapter, sige. gano'n na lang. The dreamers are the saviors of the world. As the hindi ko makikita. Naalala ko na. Ah, Naalala ko na. sabi, so visions and ideals. Ito yung first, the dreamers are the saviors of the world. As the visible world is sustained by the invisible, so men, through all their trials and sins, sordid vocations, are nourished by the beautiful visions of their solitary dreamers. Ayun yung sabi. Ito, maganda yung sinabi niya dito. He who cherishes a beautiful vision, a lofty ideal in his heart, will one day realize it. Mm. Parang Columbus cherished a vision of another world and he discovered it. Ito naman Copernicus. Hindi ko sure kung ito yung Yung mga magikero. Ito ba yung nagma-magic or philosopher to? philo feeling ko mga philosopher yung Parang binabanggit eh. para kasing magikero yung pangalan ng Philosopher ginawang magician. Copernicus fostered the vision of a multiplicity of worlds and a wider universe, and he revealed it. Ito naman kay Buddha. Buddha beheld the vision of a spiritual world of stainless beauty and perfect peace, and he entered into it. Mm. Visions and ideals. So kung magandang example is kasi kung ano nga yung nasa thought process mo, yung ideals mo, magiging ikaw yun. Oo, Pag oo. pinursu mo at tinuloy-tuloy mong i-continue na gawin na yun ka, habang buhay ka yun ang ginawa mo, dun sila ang ending goal is naging ganun sila as is. Mm. Ikaw yung naging buong thought process mo. I mean, naging thought as a character yung previous chapter. Oo. May linya dito maganda rin. Basahin ko. About sa Ano? vision and ideals, sabi.
the vision that you glorify in your mind, the ideal that you enter in your heart, this will build your life. By this you will become. Mm. So, kung anong navivision mo sa life mo, parang gustong sabihin, anong plano? Anong plano mo, 'di ba? Parang anong nakikita mo sa Mm. in the future sa ginagawa mo ngayon. Ayun yung magiging who you become. Oo nga. So it depends on same pa rin. Nasa plane pa rin tayo ng thoughts, no? Mm. Kasi yung buong book is all about thoughts naman, all about mind. Mm. So, kung anong nilalagay mong vision Mm. sa mind mo, and then ayun yung i-work mo, and then that's who you gonna become. Oo. Ayun yung gustong sabihin sa chapter na to, na visions and ideals na. Mm. Yun, yun nga rin yung inaano nung book yung as a man, kung ano man yung paano ba Tagalogan? Kung ano man yung maisip mo, yun yung magiging ikaw, or in the end, Ah, through continuous na same thing na ginagawa, na kung ano man yung purpose nun, kung may purpose ba talaga, kasi kung wala din, yung ideals mo, hindi yun magmamanifest kung hindi mo continuous na ginagawa. Kasi nung nagsimula naman si Buddha or si Copernicus, nagsimula lang sila sa thought, tapos ang idea nila is maging ganito, ganyan. So tinuloy lang nila ng tinuloy, maniwala man ng tao o hindi, tuloy pa rin ng tuloy, hanggang sa maging siya na yun. Ganun. Ang yung inexplain mo ngayon lang, etong linyang sasabihin ko, saktong-sakto sa inexplain mo ngayon lang. Kaya one more, kaya dapat maniwala ka sa process nung ginagawa mo, kung alam mo namang walang mali dun sa Wala kang inaapakan, wala kang ang thought inaagalbyado. process mo lang is tuloy-tuloy lang yung gawa nung ginagawa mo. Parang siguro yung ginagawa natin ngayon, podcast. Pwede, oo nga. Wala naman tayong followers, pero ginagawa lang natin ang ginagawa. I mean, bakit mo ba ginagawa? Anong dahilan sa'yo? I found it na masaya, tapos I like movies kasi. Kasi nagwo-work ako sa movies dati. And naging about sa akin na to. Pagkatapos ko, ikaw naman sunod. Patay ka sa akin. Yun, continuous pa rin naman ako sa paggawa about sa movies. Nagwo-work ako sa movies before, pero ngayon medyo iba lang yung style ko sa pero direction. pero doon pa rin into films pa rin, no? Ginagawa naman kasi kumbaga 2-man production tayo dito, so nag-ano pa rin tayo, gumagawa pa rin tayo ng video about videos. May mga parang ideas din ako. So, napapractice pa rin. Yun nga. Ganun. I mean, tapos at maganda pa nun, nagagamit mo yung about sa music, kasi hindi ko masyadong yung sa music. Mas, kumbaga, nagtutulong tayong dalawa ng ganun. Para mabuo, no? Although ikaw lahat nag-edit nung video mo, wala pa akong nagagawa. Understandable pero naman babawi yan. naman. Understandable. As long as we're having fun naman, di ba? Yun Bali, naman. yun yung vision and ideals. So, hindi ko alam kung ano yung pinaka-ideal natin. So, ideals? Like, you mean yung parang end goal? ng podcast natin?
Ang nasa isip ko lang, kasi Dahil nasa process pa tayo ng discovering it, parang ganun, siguro kaya hindi siguro. rin natin masasabi. Pero Ang, as long na nag-e-enjoy naman tayo, oh, baka dun lang muna tayo sa, siguro sa ngayon. humawak. Ang nakikita ko kasi sa akin, etong nakikita ko lang kasi. Ang topic kasi natin is more on psychology, 'di ba? Oo. More on psychology. Ang parang nakikita kong purpose ng pod, parang sinishare natin yung knowledge natin about Mm. about sa about psychology, and at the same time may natututunan din tayo on the Mm. process. Oo. So parang ganon, we sharing our knowledge Tsaka learning and lesson lahat learning nung learning at the same time din. Ganon. Parang ganon siya, ano? Oo. Mm. Yung last chapter, Serenity yata Serenity. yun. Oh, ayan. Yun. Last chapter, Serenity. Serenity, last chapter, Serenity. Calmness of mind is one of the beautiful jewels of wisdom. It is the result of long and patient effort in self-control. Its presence is an indicator of ripened experience. Yun nga, ripened experience, sinasabi niya, na yung siguro yung mga previous na negative thoughts mo na hindi mo nagawa ng napunta ka sa negative pero naging learning experience mo yun para mas Mag-grow. mas makontrol mo yung next na parang similar na ganun na mangyayari. Na magiging obstacle mo. O mas ka na, mas matibay na Mas puno ka na. mas Ganun. ginamit pa rin yung puno. Siyempre, lahat naman yan related. Oo. Mas matibay Yun na. nga, sabi, presence is an indicator of ripened experience and of a more than ordinary knowledge. So, mas malawak na yung knowledge mo or yung wisdom Oo. through dun sa experience na yun. So, alam mo na mas kung paano i-manage yung mga Susunod na negative reaction mo na pwedeng na instead na yun yung gagawin mo, hindi na. hindi na. So, kumbaga yun ang kailangan mo ma-experience yun para maging isang buo Para ka. mm, Knowledge of the laws and operations of thought. Kumbaga naging evolved being ka na eh. Pero ang pero tao naman kasi tuloy-tuloy lang mag-evolve hanggang sa yun yung gusto niya sabihin sa serenity. Baka may makita ka pa. Sa serenity. Ang number one key is relax ka lagi. Yung calmness. Yun. Para yung thought process mo or yung magiging reaction mo mas control, mas na-manage mo. Kumbaga, ikaw nga yung naging puno na. Or magiging puno pa lang. Minsan kasi may mga na-experience tayo na yun nga, hindi parang first natin kahit sa ilang years na tayong nabubuhay minsan may mga experience pa rin na bago kasi na minsan parang akala mo, feeling mo hindi mo makokontrol pero somehow nadadala ka pa rin ng negative na reaction, ganun. Kasi ang mundo naman natin continuous na nag-evolve, so at the same time tayo din. Yun. So, continuous talaga ang So you growing by knowledge. through wisdom. Ang gustong sabihin ng serenity sa chapter na to. Para magkaroon ka ng peace of mind, yun yata yung gusto niyang sabihin dun sa calmness parang para magawa mo yung mga gusto mong gawin, makapag-isip ka ng maayos na desisyon kung anong dapat na gawin or decision. Kailangan i-control mo muna yung isip mo na kalmado.
Parang ganon yung gusto niya sabihin Oo. para kasi syempre hindi ka makakapag-desisyon ng maayos kung yung utak mo Oo. puro worry, puro puro doubts, puro ano, Minsan parang ita-trust mo lang talaga yung thought process na dapat ang reaction ko ganito lang. Minsan mare-realize mo, buti na lang hindi ako nag-react after mga siguro 30 minutes, 1 hour. Buti na lang hindi ako nag-react ng pangit dun sa kanina nangyari. Kung hindi, ano na kaya oo, ano na kayang sitwasyon ko ngayon or mm, something ganun, baka mas lalong pumangit. Buti mm, na lang nagkalma muna ako. oo. Something ganyan. May mga kaso rin na ganyan na napanood ko lang 'to sa balita na isang lalaki nakulong siya. Mm. Nakulong siya dahil sa sa init ng ulo lang. Mm. Kumbaga nagdesisyon siya. Kumbaga parang naga nasa bar sila, nasa bar sila. Tapos yung parang girlfriend niya yata, something gano'n, na nahuli niya. And then parang gano'n dahil sa pangyari, dahil sa init ng Mm. ulo, parang Selos, parang jealousy, gano'n. Tapos ganun. biglang yun nga, dahil sa maraming tumatakbo sa isip niya Oo. na negative, na, "Oh, bakit mo ako Oo. niloko, da." At Nakagawa siya ng hindi dapat gawin na hindi ano. ka aya-aya. Ngayon, yung consequence ng ginawa niya, sabihin natin sabihin natin 10 seconds, nakita niya 10 seconds, ang gulo ng utak, hindi na nakapagdesisyon, parang bang na-kill ko na 'tong person. So yun nga, nasa mind din, kailangan kalmado yung utak mo para makapag-isip ka rin ng maayos kung ano ang dapat gawin. Kasi kung yung actions mo, yung sasabihin mo, ayun yung magiging consequences mo. Oo, Kung yun yung magiging reaction ng katawan mo kung ano yung sa naging thought process mo or thought reaction dun mm, sa yun yung gagawin mo talaga. Pero kung nag-relax ka, dapat ma-identify mo kaagad na bakit hindi ako relax? Yun ang mm, dapat unang pumasok siguro sa isip mo eh. mm, Excuse me. Kung may mga ganong sitwasyon, bakit parang mali yata yung gagawin kong susunod? oo, parang So baka dahil nagkaroon na ako ng idea na baka nga ito yung gawin ko, umalis ka siguro sa sitwasyon na yun, 'di ba? mm. Bali parang nagbibigay tayo ng example na kung paano mag-react, no? Oo, puwede, oo. Paano iwasan yung mga dapat iwasan. Kung hindi talaga mag-agree, minsan parang ginagawa ko tumatahimik na lang ako, eh, or lalayo Ah, or oo, 'wag kang mag-react dun kasi ikaw rin yung maaapektuhan, eh. oo. Ako naman, ang ginagawa ko is, 'wag kang magre-react kaagad, take time. Mm, Maybe process mo muna kung anong oo. ano, Kaya sabi sa mga movies parang, "Relax, relax." gano'n lagi. Kaya, i-process mo muna kung anong nangyayari sa present tayo, sa present na 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 ano nga yung sinasabi ko? May dumaang anghel? Examples ng mga reactions, Hmm, yung mga dapat mong puwedeng reactions sa isang negative na pangyayari or yun nga, ayun. Nagiging yung makakalimutin na ako, pre. magiging good example na puwede mong maging reaction. Kasi yun, sa totoo lang, hindi mo kailangan magpaapekto sa mga negative reaction kasi
ikaw ay ikaw. Isipin mo, ibang example na naman 'to, parang Mm. nakaupo ka lang diyan, okey ka naman 'di ba? Oh, Kasi wala pang reactions. oh. Ako nakaupo lang naman ako, or siguro magandang example din na 'pag may nangyaring gano'n, pikit mo muna yung mata mo. Ang Oh, makikita mo lang ikaw, eh, oh, yung sarili mo lang, yung isipan mo lang, 'di ba? oh. So, anong problema? Pero 'pag binuksan mo ulit yung mata mo, parang balik na naman sa, "Ay magre-react ako dito, magre-react ako." Or Ah, hindi, hindi, gano'n. Pero kung ang isipin mo 'pag pinikit mo yung mata mo, ikaw lang, eh. mm, Hindi mo kailangan magpaapekto kasi okey ka na as as you. you. You just need na i-discover lang yung sarili mo, 'di Ah, ba? Hindi, nakukuha ko yung gusto mong sabihin. Nakukuha ko yung gusto mong sabihin. Na parang Actually, kung ano man yung nasa thought process mo nung moment na yun, yun lang talaga yung, pero kung iisipin mo 'pag pinikit mo yung mata mo nung oras na yun, hindi ka maapektuhan, eh. mm, Kasi parang 'pag nakapikit yung mata mo, dark lang yung nakikita mo, ah, parang hindi mo kayang magalit. mm. Ang nakikita mo lang reaction mo, eh, ano bang ire-react ko sa parang void, dark na Ah. parang try try niyo minsan. Try niyo Kasi minsan. hindi mo kasi ang parang ganito, ibang analogy, mababaw na analogy lang. Kunwari nasa pool ka, nasa swimming pool ka, nasa loob ka ng nagsi-swimming ka, nasa pool ka. Ako, nasa labas lang, tinitignan lang kita na pinapanood lang kita lumalangoy. Tapos tinanong kita, "Anong pakiramdam ng nasa tubig? Anong pakiramdam ng lumalangoy ka?" Ako wala ako sa tubig, ikaw nasa tubig. Paano mo i-explain? Malamig? Paano mo i-explain? Malamig, mabigat, hindi Hindi ako hin makahinga. hindi mo siya Kasi hindi ako marunong lumangoy. mga gano'ng word yung masasabi mo. Pero Mm, hindi mo talaga siya ma-e-explain yung eksaktong feeling mm, ng ano bang feeling ng nasa tubig. Hindi ko mararamdaman unless pumunta rin ako sa tubig, mm. 'di ba? Parang gano'n yung gusto mong sabihin. Um, Parang hindi, gano'n yung gusto kong sabihin oo. sa'kin. Yung sa'yo kasi ang gusto mong sabihin parang you want to be like unbothered. Parang kailangan hindi ako puwedeng maapektuhan kung ano yung nasa paligid ko. Mm, I have to have peace within me. Kasi kung palagi akong may sasabihin lang siya na kunwari konting taunt lang na aasarin ka lang sabay ikaw biglang magti-trigger kaagad yung bigla ka kaagad maiinis. So kinokontrol ka nila. oo, instead na ikaw yung Ikaw yung magkontrol sa magkokontrol sarili sa mo. sarili mo. Kasi parang may sinabi lang sila na na sabihin nating konting word na nag-trigger sa'yo Mm. na na something negative lang. Kumbaga Tapos ikaw nagalit ka kaagad parang yung years ng or kahit hindi years, kumbaga yung haba ng tinrabaho mo, working hard to have that peace sa oo, mind mo, tapos single word lang na sabihin nila masisira na kaagad. So you have to control din kung papaapekto ba ako sa sabihin niya or hindi. Parang gano'n oo, yung gusto mong sabihin, 'di ba? oo, kaya ko ng explain. Okey na. Medyo Oo. pumasok Hindi, sa hindi yung hindi na-gets ko naman yung pagka-explain mo kanina, masyadong oo, masyadong malalim lang, ang oo, lalim talaga. alam ko na yung word na magde-define, Ano? para mas ma-explain ko ng mabuti. Ah, Ah, Kasi nga 'di ba binigay kong example, 'pag pinikit mo yung mata mo, dark lang yung nakikita mo, ah, hindi hindi ka nagagalit, wala kang reaction, eh, kasi yun lang yung nakikita mo, eh. mm. At the moment na mangyari man yun, kasi hindi ka identified.
pag binuksan mo yung mata mo, ina-identify mo yung sarili mo dun sa pangyayari na yun. Kaya so ang nangyayari, parang pag pinikit mo yung mata mo, parang naka-block. Black lang. Binablock mo It's or only you. something ganun. Parang Kasi ikaw ikaw lang lang eh. naman talaga eh. Dahil binuksan mo yung mata mo, ina-identify mo yung sarili mo, maapektuhan ka. So, yun yung gusto kong sabihin na hindi mo kailangan magpa-identify kasi you're good as you. As you, oh. Mm. Ganun yung gusto mo sabihin. Diba? Sa lahat ng pangyayari, oras na magpa-identify ka, ina-identify mo yung sarili mo or kung ano yung sinasabi niya na ina-identify ka na ganito ka, ganyan ka, naapektuhan ako, parang pumayag ka na magpa-identify sa sinasabi niya. So, wag kang magpa-identify ng ganun ka. Ako, ang magiging... Na-explain ko ba naman? Hindi, nagigets. Na-explain naman naman. Na-gets. Mas na-gets ko ngayon kasi kanina, ang lalim. Nakalimutan ko kasi yung mga terminologies, nakalimutan ko yung right word na kaya hindi ko... Okay ang lang. ginagamit ko puro mga parang analogy or masyadong malalim yung in-explain mo kanina eh. Ang lalim. Kasi parang... Pero naabot naman. Abot naman. Ngayon, mas na-explain mo na ng maayos yung gusto mong sabihin. Kasi minsan pag hindi natin ma-explain yung isang bagay, nagre-refer tayo sa dark and lightness, yung mga basic ba? Kasi parang yun naman talaga yung basic. So, ayun. Medyo mahaba na yata yung podcast yung. Okay lang yan. Hanap tayo ng question. 1:30 na. Goods yan. Ako bahala. Hanap tayo ng 3 question lang. Mamili ka na lang ng 3 question dun sa dyan. Ikaw na mamili, pre. 3. Una. Segue pala. Una, pili ka ng first question. Ang ginawa pala ni James Allen na book na author siya... Ito, nandito. 8. 8 ba nakalagay dyan? Nasa likod. Ay, nasa likod ba? Ay, tinago nila. Ayun na, nasa likod. Gano'n kadami? Marami. 1, 2, 3. 19? Oo. So, meron pa. Dami pala. May mga, papakita ko lang. May mga iba pang libro. Ayun yung mga ibang book. Hindi natin alam kung yan lang yung sumikat niya, no? Or baka sumikat na rin yung iba kasi may sumikat na isa, usually check na rin ng mga tao yung ibang books. Eto, maganda to. Question is, what are some criticisms that could be raised against Allen's ideas in As a Man Thinketh? Isang sinasabi dito, ang answer, critics might argue that Allen oversimplifies the complexity of life circumstances by attributing them solely to individual thoughts, neglecting external factors and systematic issues that can impact outcomes. Kasi nga, nagbabago-bago ang hindi lang ang isang sa isang tanong, hindi lang naman may isang sagot eh. Kasi nag-e-evolve ang mundo, nag-e-evolve ang society, pati ikaw mag-e-evolve, mag-iiba lahat ng sagot. Sa kada pangyayari. So, yun. Parang sinagot ko na pala. Dapat pala question lang muna. No? Kasi yung binigay kasi natin question and answers. Okay lang yan. Hindi na masyadong advance. Okay lang yan. Okay. Edi gawin natin sa next one. Alright, next one. In what ways does As a Man Thinketh continue to resonate with readers today? Ito yung answer. The book continues to resonate because its core message about the power of thoughts and personal responsibility remains timeless and applicable across different cultures and contexts. Tama nga naman. Kasi, kumbaga, lahat naman tayo, yung mind, nag-ano sa process nung ganun eh. How can the principles... Last question? How can the principles discussed in As a Man Thinketh be applied practically in everyday
life. Oh, yan maganda. Maganda yung tanong na yan, ah. Mm. Paano mo i-apply yung book as a man-thinketh in everyday's life? Mm. Paano mo i-apply, pre? Ikaw, sa'yo. Kung ako lang, Hindi, sa personal mo, ah. Yung personal mo ngayon, yung ngayon. Yun, based doon sa mga example na ginawa ko, sinabi ko, Mm. yun nga, relax lang muna. Tingnan mo kung may mali ba sa iniisip mo. Minsan marirealize mo Ah. naman na mali yung gagawin mo eh. Pero nagpapadala ka pa rin. Mm. Tapos yun, as long na magkaroon ka na ng technology na yun nga, na dapat yun yung gagawin mo, isipin mo muna or yung second thought mo kung hindi mo ginawa yun or kung gusto mo talaga magpadala kasi gusto mo rin, depende sa tao eh, kung gusto mo rin ma-experience yun, kung Mm. hindi naman ganun kalakas yung magiging impact nun na masisira yung buhay mo, kung hindi naman, o di tanggapin mo yung decision mo na negative process na para mas matuto ka rin. Mm. Kumbaga, ang gusto mong sabihin, parang learn from the negative experience? Oo, depende sa Oh, sitwasyon ganun. kasi kailangan mo rin yun eh Oo. para mag-evolve ka. Kasi parang kumbaga nagkakaroon na ng AI. Ito isa pang problema yan. Nagkakaroon na ng AI. Mm. Sinasabi nila pwedeng mawala ng trabaho, yung mga ganito ganyan. So, paano ka magre-react sa ganun? So, another, ano yan, May sagot ako tatanggapin mo dyan, ba? actually. May sagot ako dyan. Sige. May sagot ako dyan, actually, kasi ginagawa ko nga. Di ba nga? Ang sinasabi nila, kasi nga ngayon is more on AI na, di ba? Mm. More on AI. Some people, sinasabi na, mawawalan na ako ng trabaho, papalitan na ng AI, AI Mm. naman na magtatrabaho, dadada. May mga gawang na hindi kaya ng AI. Tulad ng... Sabihin natin tulad ng pag-paint. Oo. Paint na ano, may mga Oo. hindi kayang gawin ng AI. Pwedeng kayang gawin technology siguro. Pero yung the way you think, hindi kayang gawin ng AI. Mga ganong bagay. So, nasa sa'yo kung paano mo gagamitin yung AI. Kasi in today's generation, hindi mo na yung mapipigilan kasi yung AI Mm. parang inaccept na ng tao na yung Mm. andyan na yung AI. So, nasa sa'yo kung paano mo siya gagamitin. Yung, yung, yung AI, kung paano mo siya gagamitin, kunwari, me as a editor na lang, Mm. gagamitin ko ba siya para palitan yung trabaho ko or gagamitin ko siya to support kung ano Oo. yung trabaho ko. Mm. Ganun lang yun. Para... Kung paano mo gagamitin yung AI into sa situation mo. Oo. Pinagkaiba rin kasi natin na tao plus yung AI na yan, pwede tayong mag-isip kung ano yung gusto natin. Wala Wala silang silang gano'n. conscious. O naka-base lahat sila sa programming nila Mm. plus lahat ng knowledge nila kahit mas matalino sila or sabihin natin gano'n, naka-base pa rin yan kung ano lang yung source. Oo, yung source. Yung Hindi source. sila, parang hindi sila pwede maging Yun nga, wala silang conscious naka-base lang nga. yung, wala pa kasing conscious eh. Oo. Siguro meron na, ewan ko. Oh, grabe naman ginawa. Pero, yun nga, Wala. Program lahat. Ganon. hindi pwede maging creative in their own way ba? Mm. Na naka-base lahat ng knowledge through online eh. Or Oo. parang ganun ba? Sa isang malaking computer lahat ng knowledge. Pero tayo, parang nagti-think out of the box din tayo. Kaya, yun. May quote. Kaya minsan kung i-check nyo yung chat GPT nyo, minsan mali ang sagot nila. Kung Naka-base lang siya naka-base kasi sa ano kung eh. sino naglagay ng ano. Nakukuha lang nila yung source sa internet. Mm. Eh tayo kasi everyday nakaka-experience tayo, Oo. nakagiging creative tayo na kumukuha lang tayo ng ideas minsan sa AI pero
tayo pa rin yung the best. Mm. Yung mga tao. The best. May quote akong narinig dati. Ang sabi, Ang sabi niya. nakalimutan ko na naman. Ang Matagal hilig na ko. yata yung 1 hour and Hilig ko. 30 minutes no. Hilig ko Mas matagal pa kalimutan. to sa movie na yung ginagawa na. Late lang ng libro. Ilan lang page yung libro no? Ang haba na ng topic. So, etong book is, Madami kasi tayong example. kasi malawak naman kasi. Actually, tignan mo, ang nipis lang niya. Pero yung topic kasi about mind, malawak kasi yung topic eh. Kung malalaman mo, eto may tanong. Hindi kasi more on in general purpose yung kung paano ka dapat nag-iisip or something ganun. Na Similar which din yan, this halos similar din siya sa ibang libro eh. Parang naiba lang ng style ng pagkwento. na pagkwento. Hindi, may more on like may specific siyang topic, no? Parang yun nga about thoughts and character. Parang kinoconnected niya yung thoughts mo into some other parts of character ng katawan mo or what. Ganon. So, ang ganda ng book na to kasi, ano lang siya, mga 30 minutes to read, no? 20 or less. depende sa kung gaano kabilis magbasa. Thought process, kung paano mo, about everything about mind and thoughts. So, yeah. Tsaka kung paano naapektuhan yung external na pangyayari dahil sa thought process mo. Or reaction mo rin. Oo. Okay na? Cover na tayo nun. No. Na-cover na natin lahat, no? Bye-bye! Alright, we'll end it there. Thank you all for watching. Next po yung movie naman. Deuces. Peace. Salamat po. Let's go. Yes. Ang haba eh.